Halaka mga kababayan, dating general ng Air Force si Romeo Pukis, no? General Romeo Pukis nanawagan na mga kababayan at nagdeklara na para sa gaganaping rally bukas. Ito nga po ang gaganapin nilang rally bukas sa EDSA Monument mga kababayan. Nasabi sa balita na magkakaroon daw ng 500,000 katao mga kababayan. Nako, ang dami nito. Plus sa ano pa, Quirino Grandstand na pupunta yung mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nako mga kababayan, kaya pala grabe no, doble na yung bakod ng Malacanang, doble-doble na. Grabe yung barricade. Talagang magugulat ka sa barricade pag nakita mo yung barricade sa Malacanang. Pati yung container van nilagay na doon, magkapatong up and down. Nako, grabe. Kinakabahan na kaya itong Malacanang mga kababayan, kasi dito pa lang sa barricade ay makikita nyo na talagang takot na itong nasa loob ng Malacanang. So panoorin natin tong pahayag ni General Romeo Pukis mga kababayan na isang retired general ng Air Force. Eto na. Si Romeo Pukis, isang retiradong general at sundalo ng bayan. Napakaganda po ng ating bayang Pilipinas. Isang perlas ng silangan. Ito ay napakayaman sa lahat ng mineral at iba pang kayamanan, pero ito ay kasalukuyang lumuluha at nagdurusa. Humingi po ito ng saklolo sa atin, mga mamamayan. Tayo mga Pilipino ay masisipag, matitiyaga, matatalino, pero milyon-milyon sa atin ang lugmok sa matinding kahirapan at kawalan ng pag-asa. Kaawawa tayong mga ordinaryong mamamayan. Mga perang dapat ginamit para tayo ay tulungan ay ninakaw ng mga taong hinalal natin at pinagkatiwalaan. Bilyon-bilyon at trilyon na pera nating mga mamamayan ang ninakaw. Milyon sa atin ang nasalanta ng sunod-sunod na lindol, sakuna, bagyo at baha. Nawalan ng hanap buhay, mga bahay, ari-arian. Marami sa atin ang matay at nalunod at marami ang nagugutom. Ngayong November 16 hanggang 18, ngayong pong linggo, tayong lahat ay makiisa at makisama sa isang mapayapang kilos protesta. Ipakita at iparamdam natin ang hindi lang ang ating sakit sa ating damdamin, kundi ang tunay na kapangyarihan nating taong bayan na nakasaad sa ating konstitusyon, na sa ating mamamayan ang kapangyarihan. Tayo na't makiisa sa Iglesia ni Cristo, Jesus is Lord Movement, KOJC, mga Muslim at Christian organizations, mga sektor at iba pang mga grupo. Ipaglaban natin ang katarungan at katotohanan. Itigil ang korupsyon, panugutin ang mandarambong at ibalik ang moralidad at katapatan sa ating pamahalaan. Muli, mga kababayan, ngayong linggo, sa 3 araw na isang mapayapang kilos protesta, walang uwian, umaraw man ito, umulan o bumagyo, sama-sama tayong lahat para sa pagbabago, para sa magandang kinabukasan. Magandang mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay tayong lahat. Ayan po, maraming salamat. Ayun mga kababayan, so walang uwian pala ito. So kasama po nito ni General Romeo Pukis yung kanyang mga kasamahan din dati sa AFP, no? Yung mga retiradong general din, pati mga retiradong Marines, Scout Ranger, at kung ano-ano pa mga kababayan ay sasama bukas sa gaganaping rally sa EDSA Monument, no? So nandito nga sinabi niya kanina, kasama ang Muslim, KOJC, GIL, yung INC kasi sa Quirino Grandstand mga kababayan. So at iba-iba pang grupo mga kababayan na talaga namang dadalo bukas sa gaganaping rally. So abangan po natin mga kababayan yung mga kaganapan bukas, no? So magla-live po tayo para alam nyo din yung mga mangyayari bukas.
So ito naman mga kababayan, pag-usapan natin itong ang balita ngayon na Attorney Rowan Aguanson pinayuhan si Saldico na wag munang umuwi ng Pilipinas. Dahil nga mga kababayan, sabi niya dito, wag ka muna umuwi Saldi unless gusto mo maging Saldico International Airport ang lalapagan mo. Nako. Nako, mapapalitan ng NAIA, magiging Saldico na. So magiging bayani si Saldico kung magkataon, Attorney Rowan Aguanson. Aray ko. Ayan, basahin natin yung buong ulat, mga kababayan. Huwag ka munang umuwi, baka maging airport ang pangalan mo. Nako, nagbigay ng payo si dating COA COMELEC Commissioner Attorney Rowan Aguanson matapos lumabas ang part 2 ng eksplosibong video series ni dating Ako Bicol Representative Saldico na naglalaman ng mga aligasyong direktang tumutukoy kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa isang viral comment, mariing binalaan ni Guanzon Siko na umiwas munang umuwi sa Pilipinas dahil sa bigat ng kanyang mga revelasyong naglalantad umano ng 100 bilyong insertion at mga cash deliveries sa Forbes Park at Malacanang. Ani Guanzon, huwag ka muna umuwi, Saldi, unless gusto mo maging Saldico International Airport ang lalapagan mo. Di ba nung nakaraan mga kababayan, pinapauwi ni Attorney Rowan Aguanson si Saldico. Ngayon, wag niya na daw munang pauwiin kasi nga mga kababayan, kung sa bagay, nagsalita na kasi si Saldico no, online. So, delikado talaga ang buhay ni Saldico. Baka mamaya paglapag sa airport, biglang may assassination mga kababayan, no? Simba ko lang. So, wag naman sana mga kababayan. So, sabi dito, sa part ng video, iginiit ni Saldico ang katotohanan ng naunang testimonya ni Orly Gutesa. Ayan. Totoo po yung sinabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Ayon pa kay Ko, may record umano ang lahat ng deliveries at handa niya itong ilabas kasabay ng mga litrato at dokumento. So yun nga yung nilabas niya kanina mga kababayan. Antindi, no, 'di ba? Talagang nakakagulat itong inilabas ni Orly Gutesa kanina na nagulantang ang marami. Pati itong si Attorney Rowan Aguanson ay napakomment na nga at wag na muna daw umuwi mga kababayan. So basahin natin dito yung mga comments. Sabi dito, sabi ni Papa Jack Bayon on Batian Sela, napatawa mo ako dyan, Ma'am Weng Guanzon. Fortunato, tama, Saldico, traidor ang mga Marcos at Romualdez noon pa. Yumaman lang sila sa nakaw since birth. Ayan, sabi ni Fortunato. Jenny Binwag, secure the proof and evidences you said if you are really sincere in telling all. Ayan. Sabi naman ni Don Jobert, galing sa dating hearing ito pala dahilan kung bakit lumabas si Saldico. Cayetano, Mr. President, sa bunganga nyo na po mismo lumabas na imposibleng hindi makakakilos si Bryce kung hindi alam ng boss niya at yun ay si D.E. Alcantara. Haba nito Grabe, hindi ko nabasa. Ayan. Sabi naman ni ES, matalino rin siya, naninigurado siya sa ebidensya. Taong bayan ngayon ang totoong magmamalasakit sa iyo. Kaya ang payo na ito para sa pag-iingat lang po. Ayan mga kababayan. So ano po ang pahayag nyo dito sa
ginawang sa gustong mangyari ni Attorney Rowena Guanzo, no, na pinayuhan si Saldico na wag na munang umuwi, mga kababayan. So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe, no, sa kanyang pahayag. So yun lang po, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga bago po dyan, bagong pasok, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.